nilaglag na po ng presidente ng Pilipinas, no? Ah, nilaglag na po ang kanyang pinsan na si dating speaker Martin Romualdez. Ayan po ang ayon po kay BBM ay siya pa po ang nag-announce ng balak ng ICI at saka ICI at ng DPWH na sampahan ng kasong plunder itong si Martin Romualdez. Kita nyo, matagal na natin dinidiinan na BBM hindi mo po pwedeng balik-tarin, no? Hindi mo po pwedeng saluhin ang pinsan mo at yan ang kapahamakan mo. Pero it's too late na po eh. Lagi pong huli si BBM sa reaction niya. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pakinggan muna natin tong mga sinabi ni Mr. President, at mag-react po tayo maya-maya. Araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo na. Okay, yan po yung mga sinabi po ng ating mahal na Pangulo. Magandang araw. Tila nagkakalaglagan na po, no? Ayan. Ayon po sa kanya, napuna lang natin, no? Ibang-iba sila ni BP Sara pag si BP Sara nagpapalabas ng ganito. Si BP Sara kasi bihira yung edit, no? Kung inedit man, hindi ganito na parang alam mo yung ang daming edit eh. Hindi na kaya yata ni Mr. President na magsalita ng tuloy-tuloy. Sa kagustuhan nilang mawala yung dep. Matindi po ang pagkaka-edit. Halos bawat sentence ini-edit. Pati po yung upuan parang nagpapahinga pa Sa saglit na sinabi, mas marami pa po yung pahinga. Alam mo Mr. President, ito lang po na namin sa iyo, no? Kung yan po, yung mga binanat mo ngayon, sinabi mo yan 1 month ago or a few before yung malaki ang rally ng Iglesia ni Cristo at saka ng mga pro Duterte groups diyan sa EDSA. Talagang bibilib pa sa yung mga tao eh. Ang reaction mo kasi Mr. President, ang pamumuno mo kasi Mr. President, talagang talagang nakabatay lang sa reaction ng mga tao eh. Binibigay mo lang, hindi naman nakatodo talaga eh. Talagang ang binibigay mo lang sa kanila yung naaayon lang sa reaksyon. Pag galit yung mga tao, nagbibigay ka lang ng kapirasitong kumbaga binibigyan mo lang ng candy, no? Yung mga mamamayang Pilipino na nag-aalboroto. Ganun lang yung ni Mr. President eh. Yung pag-action niya hindi talaga wholeheartedly. Alam mo Mr. President, sayang eh. Kung etong mga sinabi mo yan nung una pa lang. Nung una pa lang binanggit si Martin Romualdez, ang dialogue mo na kagad, paimbestigahan natin yan. Kinakailangan proteksyonan natin si Gutesa. Kinakailangan na bigyan natin ng yung mga ganun sana. O kaya yung Diskaya, dapat kinakailangan natin proteksyonan yan dahil nagsasabi sila ng nagbubulgar sila ng mga katiwalian. Hindi. Tandaan po natin, nung una po na lumabas nag-rally yung September 21, no? Ang aksyon nila, hindi ko na ma-recall pero bago yung Malawakan rally o pagkatapos ng Malawakan rally, pinagbitiw nila sa pwesto si Martin. Akala nila pag nagbitiw sa pwesto si Martin, medyo mapapayapa nila yung mga tao.
Nung hindi pa rin mapayapa yung mga tao, ayan na, idiniinan nila si Saldico, di ba? Nakita niyo po yung mga reaksyon. Pinigay po nila si Saldico pero hindi si Martin Romualdez. Prinoteksyon na nila si Martin Romualdez pero si Saldico ang pinalalabas nila na pinaka mastermind. Alam mo Mr. President, wala pa nagtuturo sa iyo noon na ikaw ang mastermind, no? Hindi pa lumalantad si Saldico. Pero kung etong dialogue mo na to, nung lumabas si Gutesa, ganito na dialogue mo, napapakasuhan mo si Saldico at saka si Martin Romualdez, hindi na sana lumala ng ganito. Baka purihin ka pa na sa wakas nagbago yung Pangulo. Bakit po too late na, Mr. President? Una, magkasunod po yan eh. Si Saldico binulgar na ikaw po ay may insertion na 100 billion. Na ikaw po ay personally tumanggap ng 20 billion. Hindi naman personally na tinanggap mo yung maleta. Ibig sabihin, direkta tumanggap ka ng 25% na 25 billion. Kaya kung ikaw ang may pinakamalaking tinanggap, ikaw ang masasabing mastermind ayon dito sa kwento ni Saldico. Hindi po sa amin yan. Hindi ka namin nababanggit nun, Mr. President. Ang sinasabi namin sa iyo noon, etong mga sinasabi mo ngayon. Ang sabi namin, dapat tumulong ka para makasuhan yung pinsan mo. Ngayon nung ikaw na ang tinuturo, tignan nyo nung wala pa pong tinuturo kahit isa, ay nung tinuro po si Martin, ibinigay nila si Saldico. Nung tinuro po siya ni Saldico, ang ibinigay naman nila ngayon si Martin Romualdez. Ilalaglag po nila. Nilaglag nila si Bersamin, nilaglag nila si Pangandaman, lagi po para yung mga tao, wag nang habulin si BBM. Kung noon pa, Mr. President, kung noon mo pa nilaglag si Martin Romualdez, baka hindi tayo umabot sa ganito. Yung mga tagapagtanggol mo, palpak lahat eh. Pinalabas mo si Clarita Carlos. Ano sinabi? Taga New York yung mga yan. Natural lang na nagdodroga sa New York. Anak ng pupang katwiran yan, no? Natural lang pala sa New York na magdroga kayo eh. Bakit dinala nyo pa sa Pilipinas yung pagdodroga? Parang inamin pa eh. si Amy Marcos lang po. Nung una, yan, sila Nikki Coseting, sila Cathy Binag, si Agent Morales. Sila lang yung naririnig namin eh. Nung si Amy Marcos na kapatid nyo nagsabi na kayo ay talagang nagdodroga, pinagtanggol kayo ni Clarita Carlos. Pinatunayan na nagdodroga. Normal lang daw sa mga taga New York. Very New York nga eh. Normal lang daw yung nagdodroga. Ang tanong nga ni Clarita Carlos, ang tanong daw, nakaka-apekto ba yung pagdodroga dito sa pagtatrabaho ni BBM? Very obvious ba? Lubog na tayo, Clarita Carlos. Siguro si Clarita Carlos, kontrolado niya pag nagdodroga siya. Ang tanong ko, Ma'am Clarita, Prof, ang tanong ko sa'yo, Prof, nagdodroga ka ba? Paano mo ipagtatanggol na walang epekto yung pagdodroga kung hindi mo naman naranasan magdroga? Yung continuous use po, tama po yan. Alam niyo po, mali po yung pananaw natin sa droga rin minsan eh. Kakanood ko po ng gumagamit talaga, yung mga nagpe-flip top. Kakapanood ko. Talagang masarap talaga raw. Tapos nakakapag-isip sila na magagaling sila magsulat pagka nakadroga eh. Pero eventually, sisingilin ka niyan. Kung bata ka pa, parang may nag-i-spark sa mga utak mo. Nabubuksan yung mga hindi kayang buksan ng mga pangkaraniwang pag-iisip. Parang nagiging malahenyo ka, kaya mong gawin, makakapagtrabaho ka, di ba? Pero eventually, sa kagagamit mo, umaasa ka na sa droga, eventually, kumun ka na, apektado na ng droga yung pag-iisip mo. Professor Carlos, mahiya naman po kayo. Ang kinakatwiran niya, hindi naman nakaka-apekto kay BBM yung, kita nyo? Pinatutunayan si Ping Lacson din, ganun din. Napakabait ni BBM, kaya siya ginagamit lang yung pangalan niya. Akala naman ni Ping Lacson, maaawa tayo kay BBM. Kawawa naman. Ginagamit lang pala yung pangalan ng mga magnanakaw, mga yusik na magnanakaw, ginagamit lang siya para kumubra. Imagine niyo, Mr. President, ginagamit lang kayo ng hindi namin kilala yung mga yusik na yan eh. Kung yung pangkaraniwang yusik kaya kayong gamitin, Mr. President, ayon kay Lacson,
Kaya yung mga tagapagtanggol nyo po, Mr. President, lalo kayong pinapahamak. Lalo po kayong pinapahamak, hindi po kayo napagtatanggol. Oh, Mr. President, ngayon, ilalaglag nyo na nakakapanghinayang. Ako, sa totoo lang, nakakapanghinayang po. Alam nyo kung bakit, Mr. President? Kung sinabi nyo na to, napakakasuhan nyo si Martin at saka si Saldico, baka pati kami po mapapalakpak sa iyo noon eh. Timing ba, Mr. President? Timing. Nung nananawagan kami, yung sinisingil namin na bakit nyo nililigtas si Martin Romualdez, nililigtas nyo. Pero ngayon na ikaw na ang sinisingil, ikaw na yung tinuturo, nagturo na si Saldico, ha? Nagturo na rin yung mga kapatid, yung kapatid pala na ni kapatid mo na senadora, ngayon pa po kayo, ngayon niya po tatablahin si Martin Romualdez. Hindi na po, it's too late na po. Hindi na po si Martin. Hindi na po si Martin ngayon ang gustong singilin ng tao. Iba na po ang panawagan ng mga tao, no? Kayo na po ang magbitiw sa pwesto. Kita niyo po, miski yung mga kakampi ninyo. Anong gusto? Palpak lang yung gusto nila. Illegal lang yung gusto ng mga kakampi. Mga dati yung kakampi, anong gusto? Pag nawala kayo, parang tanggap na ng mga kakampi nyo eh. Tinatanggap na ng mga media. Katulad ni Clavio, tinatanggap na ng media. Katulad ni Constantino, na kung matanggal kayo, ay hindi dapat lang ipalit si Sara Duterte. Yun lang ang compromise po ng media. Hindi na po kayo maipagtanggol ng media eh. Hirap na rin ipagtanggol kayo eh. Sabihin ko nakalive ako. Ang pinangangatawan na lang po ng media ngayon, parang tinanggap na nila na dapat na kayong palitan pero hindi dapat ipalit si BP Sara. Diyan po ang malaking pagkakamali ng media. Ang media po natin tagapagsulong ng illegal na gawain. Eto pa isa. Gusto nyong paimbestigahan dahil hindi kayo naniniwala. Yung rally raw po sa EDSA ay nagpopondo daw po niyan taga ibang bansa. Bukas na bukas yung mga leader ng rally. Kilala ng lahat yung mga nagsalita doon. Maski nga yung nag-perform doon, kilala ng lahat eh. Si Elias, si Chad Bora, mga nagsalita doon. Si Congressman Mew Mew, si Mike Defensor, si General Pokis, yung mga taga-Maisog. Sino pa ba? Si Ka Eric. Ang binibintang nagpopondo daw ay taga ibang bansa. Yan daw ay pagtataksil. May mas magtataksil pa ba na ipapakulong mo yung Pilipino at dadalin mo sa ibang bansa? Wala na pong mas taksil dun. Etong gobyerno na to, ang hinahanap lang nagpopondo. Paano nyo mapapatunayan na taga-ibang bansa yan nagpopondo niyan? Ibig nyo sabihin yung mga nagpunta riyan, bayaran? Nakita nyo nga, wala nga pare-parehong t-shirt. Ni t-shirt nga, walang bigay eh. Yung mga tao po sa EDSA, ulitin ko po, yung mga tao sa EDSA, organic po yan. Ganyan po ang mga Duterte, hindi po mahilig sa mga bayad-bayad. Yung Iglesia ni Cristo, pagamat may mga uniform sila, pare-pareho sila ng t-shirt, tatak lang yung pare-pareho. Kanya-kanya ring bayad yan. Kilala po natin yung Iglesia ni Cristo, huwag niyong papalabasin na bayaran niya mga yan. Sila pa po ang nagkakagastos para umatin ng rally.